Ryan! Para sa akin, itong 2023, ito na ang pinaka-attention grabbing na sasakyan. Isipin mo, ito na yung sagot ng Toyota sa B-segment SUV ng Chinese car sa market. Kung last year, 2022, nagkaroon ng Toyota Raze na para sa akin, yun naman ang pinakamainit last year, na ang hindi alam ng karamihan ay ito ang crossover SUV version ng Wigo. Pagdating naman sa Yaris Cross, ito naman ang crossover version ng 4th generation Toyota Vios na wala pa sa Pilipinas nung ginagawa ko tong video na to. Kung i-combine mo ang 10 things you probably don't know about Yaris Cross at ng Toyota Vios, nagtutugma sila sa power plant nila o sa mas simpleng salita sa makina na tried and tested ng matibay at maaasahan. Sa unang warning episode ko ng car owners, unang nagawan ko ng episode ay ang Toyota Raze na medyo maselan pagdating sa oil at gas na dapat fully synthetic at 90 plus octane rating. Buti na lang, NR engine ang Yaris Cross at hindi ganong kaselan. Pwedeng 86 octane rating sa gas at pagdating naman sa engine oil, sabi sa manual, pwede siya ng 10W30 na mineral oil tapos recommended naman ay 0W20 for cold temperatures. Pero para sa akin, 5W30 na fully synthetic ang sweet spot. Mas mura na, mas readily available pa na fully synthetic. Gusto mo ba ng episode na bakit fully synthetic na langis ang dapat gamit mo sa sasakyan mo? Comment below. At ito ang 10 reminders or warning para sa mga naka-Yaris Cross. Number 1, hindi full-size spare tire ang kasama. Ang nakalagay ay donut type. Malamang nasa isip mo, donut tire, ano yun? Ito yung compact type na spare tire na kadalasan ginagamit para maging space saving. Ito na, warning. Kapag naflatan ka sa Yaris Cross, depende ang palit kung sa harap o sa likod kapag naflatan. Kapag sa likod, mas basic, ilalagay mo yung donut tire sa likod. Pero kapag sa harap ka naflatan, kailangan mo ilagay ang full size na gulong mo sa harap. Tapos, ilalagay mo naman yung donut tire sa likod. In short, double ang trabaho. Pero hindi ka pwedeng tamarin kasi may posibilidad na masira ang transmission kung inilagay mo yung donut tire sa harap. Front wheel drive ang Yaris Cross. Tapos take note, hindi ka pwede lumampas ng 80 km per hour kapag naka-donut tire. Since gulong na rin naman ang pinag-uusapan. Number 2, pagdating sa tire pressure, please set it to 33 sa harap, 32 sa likod. Malamang nasa isip mo bakit kasama to sa warning or reminder, no? Normally kasi, dito sa Pilipinas, may thinking ang mga tao na setting lang ang tire pressure tapos customizable depende sa preference ng owner. Pero, computed kasi yan ng car manufacturer para sa optimal performance ng sasakyan. At kung pinalambot o pinatigas masyado, pwedeng mapaaga ang lifespan ng gulong mo. Kaya please, check your tire pressure. Ideally, every 2 weeks ang pag-check. Tapos, para mas accurate na sukat, ipahinga ang sasakyan ng 3 hours before magsukat. Or kung itinatakbo mo, wag sana lumampas ng 1.5 kilometers para accurate. At syempre, rotate tires every 5K mileage. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 3, dahil mas heavy na sa electronics ang mga mas modern na sasakyan, na mismo sa Yaris Cross, special ang lambot ng manibela dahil improved electronic power steering. Tapos naka-smart key pa at digital screens. Kailangan natin maging mas maselan sa battery nito. Kaya kapag may sign na hindi na maganda ang battery health o kaya basta tapos na ang warranty period, kahit na hindi pa long cranking para mag-start, palitan na. Mas mura ang magpalit ng battery kesa sa parts ng charging system ng kotse. Tuwing may signs na hindi na maganda ang battery health, mas nagko-compensate na ang charging system para dito. By the way, if nagpapaservice ka sa casa, meron silang battery checker doon na pinapakita sa'yo tuwing nagpapa-PMS ka at doon mo nakikita ang health ng battery mo. Take note, kapag naka-hybrid ka, wala sa engine bay ang 12-volt battery mo, nasa likod. At meron kang exclusive charging point para ma-jumpstart na ang tawag ay rescue terminals.
Tapos, tandaan, kapag naka-hybrid, pwede kang tumanggap pero di ka pwede magbigay. Kasi kapag naka-hybrid, iba ang charging system. Naka-DC converter ka at hindi alternator. At crucial ang charging system ng hybrid. Kaya in other words, pwede kang ma-rescue pero hindi ka pwede mag-rescue ng ibang na dead bat. Number 4. Isa pa palang maselan sa battery ay ang electronic parking brake. Lahat ng Yaris Cross variants naka-electronic parking brake. Sobrang ginhawa to na meron ang isang sasakyan, lalo na kung nasa traffic ka at may auto hold function pa siya. Pero yun nga lang, sobrang abala kapag masira. Kung ma-deadbat ka at kailangan mo galawin ang sasakyan, kailangan ng special tools para ma-disengage. Kaya warning, mas complex ang electronic parking brake. Hindi na siya ganun kasimple na pwede lang basta-basta kahit sinong gumalaw. In short, mas sensitive na siya sa proper procedure. Since na-mention na rin naman natin ang procedure, number 5. Kung napanood mo yung episode ko na 10 things you probably don't know about Yaris Cross, sinabi ko doon na naka-dual mode CVT ang Yaris Cross, na hindi na siya yung usual na CVT. E-CVT pa nga para sa hybrid. At tuwing magpapalit ka ng CVT fluid, hindi ito basta-basta. May specific procedure ang pagpalit nito. May specific CVT fluid at process. Kaya warning ulit to na hindi basta-basta magagawa ng kahit sino. Number 6. Toyota does not recommend trailer towing para sa Yaris Cross. Medyo kakaiba, no? SUV ang category pero di pwede maghatak. Sa bagay, subcompact crossover SUV para sa B segment naman ang full category niya. Ibig sabihin nun, di talaga siya made para doon. At speaking of towing, number 7. In case of emergency na kailangan itow ang Yaris Cross, walang problema kapag nasa flatbed. Pero hindi pwede yung basta hila-hila lang na gumugulong pa rin ang 4 na gulong. Ang isa pang pwedeng pang-tow ay ang wheel lift type towing. Yung nakaangat either harap o likod ng kotse. Pero para sa Yaris Cross mismo, dapat gumugulong sa wheel lift na type ay ang nasa likod. Or sa ibang salita, ang nakaangat sa lift ay dapat ang harap ng sasakyan para hindi masira ang transmission. Kasi nga, front wheel drive ang Yaris Cross. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-Moly mo na yan. Number 8. Naka-smart key lahat ng variants ng Yaris Cross. Uy, may episode ako tungkol dito ah. Pwede mong hanapin tong episode na to. Interesting facts tungkol sa smart key at push start. Anyways, hashtag, alam mo ba na always naka-on ang pag-remit ng signal ng smart key kahit na hindi mo pinipindot? Kaya pwedeng mangyari sa'yo na pagkaubos ng battery ng current key mo tapos nakuha mo yung spare key, low bat na rin yung spare key. Magandang gawin ay ilagay sa battery saving mode ang smart key. Para gawin yun, ganito lang. Press and hold ang lock button, tapos press twice on lock button. Tapos mapapansin mo, biglang magbiblink na mabilis ang susi. Tapos wala na, battery saving mode na yan. Number 9. May Qi charger ang Yaris Cross para sa lahat ng variants. Kapag wala kang USB-C or lightning cable, sobrang convenient nito. Wireless eh. No cable required. Pero warning lang, huwag maglalagay ng coins or kahit anong may metal sa area once na naka-on ang Qi charger. Ang sabi kasi nila, may chance na masira ang panel nito. Pwede ring masunog. At number 10, pagsara ng hood. Kapag nabasa mo ang manual, ang nakasulat dito to close the hood, una, support the hood with one hand. Pangalawa, hold the grip and remove the hood stay and restore it to its original position. At pangatlo, lower the hood gently and close it by pushing it with your hand. Tingnan mo nga to, hindi mabilis ang pagsara ng hood, bumabalik pa. Warning, if ganito ang ginawa mo, may possibility na magka-dent sa hood. Ang purpose ng ganitong procedure ng pagsara ng hood sa manual ay safety, para walang maipit na kamay. Pero, mas okay kung lift lang ng konti, then bitaw. Wala ka pang fingerprint sa hood na pupunasan. Tsaka iwas dent na rin sa hood, di ba?
Sana nakadagdag kaalaman to sa mga Yaris Cross owners at sana nakapulot rin ang mga future owners ng what to expect sa episode na to. Kung feel mo na informative tong episode na to, please subscribe dito sa channel para updated ka rin sa mga susunod na informative contents. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.